Department of Environment and Natural Resources pumirma ng kasunduan para sa National Plastic Action Partnership sa Pilipinas. At LTFRB, ibinasura ang petisyon na 17 pisong minimum fare hike sa jeepney. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renia. Ibinasura ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hirit na gawing 17 pesos ang minimum na pasahe sa jeepney. Ayon kay LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano, masyadong mataas ang magiging minimum na pasahe kung papayagan nila ito. Samantala, pasado naman na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang nagsusulong ng mas maayos na patakaran at paghahatid ng benepisyo para sa mga tricycle driver at operator sa bansa. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ng mga local government unit na magpasa ng komprehensibong framework para sa kapakanan ng tricycle sector. Nahuli ng Land Transportation Office ang 262 truck dahil sa iba't ibang safety violation. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, pinaikting nila ang operasyon tuwing gabi at madaling araw, mga oras kung kailan lifted ang truck ban sa urban areas. Nasabat ng Taguig City Police Station ang nasa 4.8 milyon na halaga ng shabu sa isinagawang operasyon ng Barangay South Signal. Kinilala ang suspect na si Sherhana Hatay alias Sherhana, residente ng San Jose, Guadalupe, Makati City. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, bahagi ito ng zero tolerance ng LGU laban sa droga tulad ng grupo ni Joel Tinga, na kilalang drug dealer sa Taguig at Tinga Drug Syndicate. Samantala, inilunsad ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Liulo Loizaga ang National Plastic Action Partnership o NPAP Philippines. Katuwang nila ang iba't ibang sektor upang maisulong ang solusyon sa problema ng plastic waste, gayon din ang pagpapatupad ng Extended Producer Responsibility o EPR Act of 2022. Kate Renia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.